Nung minsan, meron po lumapit sa akin, isang ginang. Pagkatapos ng misa, siya po'y nagmano sa akin, papakaunseling pala, agad umiiyak. Habang umiiyak po siya, konti na lang, yakap-yakapin ako. Mga ibang tao, nagmamano sa akin. Hindi ko naman po mapatigil. So napilitan po ako makinig sa problema niya. Nirereklamo niya, sinusumbong po niya yung kanyang kapatid sa akin. Sabi niya, Father, pagkayaman-yaman ng kapatid ko, bakit ayaw pa niyang ibigay yung para sa akin yung mana naming lupa? Nasa kanya na lahat ng pera. Napakayaman niya, ang ganda ng negosyo niya. Bakit hindi pa ako pagbigyan? Bakit ganon, no, Father? Bakit kung sino pa yung masama, siya pa yung binebless ni Lord? Sabi ko, wag niyo pong isipin yon. Hindi siya binebless ni Lord. Maaaring sa tingin mo, binebless siya ni Lord, pero kung mananatili siyang madamot, yung blessing na binibigay ni Lord ay babawiin niya. Huwag po kayong mag-alala. Nakikita lahat ng Diyos. Pero may katotohanan, hindi po ba? Na hindi lahat ng tao na may isip, may puso, ay marunong umunawa at umintindi. Malungkot na kwento, napakarami sa atin. Merong isip, pero sarado. Merong puso, pero pusong bato. Magandang pagnilayan yan. Ako, sa binigay na biyaya ng Diyos sa akin, sa mga grasya na pinagkaloob ng Panginoon sa akin, ginagamit ko ba ng mabuti? My dear friends, use properly the grace of God. Because when you use them properly, God will bless you more. Ano po ang grasya pag tayo ay umuunawa at umiintindi sa iba? There is a great blessing when we understand others. 3 bagay po, tandaan niyo. Unang-una, pag marunong kang umunawa, uunawain ka ng iba. When you seek to understand people, they will also try to understand you. Bakit hindi mabuti ang ibang tao sa iyo? Bakit masungit sila? Hindi mo sila masisisi, baka pinagsungitan mo sila. Kaya nga kailangan mag-effort tayo. Subukan natin. Araw-araw. Let us try our best to be kind. If you expect other people to be kind to you, first, be kind to them. You have to give in order to receive. Kung isa kang maunawain na tao, tandaan niyo po ito. Sa oras ng iyong kagipitan, ikaw din ay maaalala ng iyong mga tinulungan. Yan po yung unang grasya. Kahit na wala kang pera na maibibigay, anong pwede mong maibigay sa iba? Ang iyong pag-unawa. Your understanding is a gift. Your understanding is also a wealth that you can give to others. And people will appreciate when you try your best to understand them. Because understanding is respecting the others. At di ba napakasarap na karanasan na pag ginagalang ka ng iba? That is the first grace. When you understand people someday, you will also be understood by them. But secondly, you are given peace when you try to understand others. Subukan niyo po sa inyong mga pamilya. Pag nangingibabaw ang pag-unawa, maiiwasan niyo ang galit, ang inis, ang tampo, ang kasungitan, ang sigawan. Mawawala po lahat ng pangit na yan if you try to understand. There is peace when you seek to understand others. Pero pangatlo at kahuli-hulihan, there is abundance if you have an understanding heart. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia. Basahin niyo ang kwento ni Haring Solomon. When God asked King Solomon, "Ask of me whatever, request to me, I will give it to you." Ano po ang hiningi ni Haring Solomon? Hindi siya humingi ng mas maraming pera, mas maraming ginto, mas maraming kapangyarihan, mahabang buhay. Hindi niya hiningi na mamatay ang kanyang mga kalaban. Dahil bata pa lang po si Haring Solomon, nung siya'y naging hari. Alam niya ang kanyang limitasyon. Alam niya ang kanyang kahinaan. Alam niya ang kanyang pagkukulang. Anong kanyang hiniling? Anong kanyang dasal sa Panginoon? God, give me an understanding heart. Sa dami-dami na pwede niyang hingin sa Diyos, ano yung pinakamahalaga sa kanya? Isang puso na marunong umunawa sa kagustuhan ng Diyos. Isang puso na marunong umintindi sa pangangailangan ng kanya mga sinasakupan. At paano natapos po yung kwentong yon? Napakaganda. Sabi,
namangha na bilib ang Diyos dito sa hiling ni Solomon. Because he did not ask God for more money, for more power, for a long life. God has given him all of these things besides what he was desiring. Sumunod yung mga ibang magagandang pagpapala dahil dun sa napakagandang hiling at panalangin niya sa Diyos. So my dear friends, do not pray for more money. Do not pray for an extension of your life. Do not pray for power, but rather be like Solomon. Pray for an understanding heart and everything will follow. Subukan niyo po, humingi ka sa Diyos ng isang pusong marunong umunawa at pagkatapos susunod diyan aapaw ang kanyang grasya at pagpapala. My dear friends, all of us are blessed. Wag na wag niyo pong sasabihin na malas kayo, nakalimutan kayo ng Diyos. Wag na wag niyo sasabihin na mahirap ang buhay, masama ang buhay. Wala pong taong hindi pinagpapala ng Diyos. All of us are blessed every day in our life. And yet, not everybody who is blessed is good. Hindi ibig sabihin pinagpala ka, ikaw ay mabuti na. Di po ba? Yun yung tanong, paano ka magiging mabuti? Pag yung pagpapala mo ay ginamit mo sa mabuti. At isa yan sa titignan ng Diyos. Diyan tayo huhusgahan ng Diyos. Bago tayo makapasok sa langit, tatanungin niya, ano bang ginawa mo diyan sa buhay na pinagpala ko sa iyo? Tumulong ka ba? Nagmahal ka ba? Umunawa ka ba sa iba? Mga kapatid, subukan natin araw-araw na gamitin natin ang mas mabuti, ang mga pagpapala na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Para pagkatapos ng buhay na ito, harinaway marinig natin sa Diyos, magaling, pumasok ka sa aking kaharian.